So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang pinakamatinding issue sa social media ngayon mga kahombre ko, ang tinatawag na nahilo o nahuli. Kaya ka na ospital, di ba? Nangina nyo kasi mga lalaki kayo, umaamin kayo sa babae nyo. Well, ako mga kahombre ko, ang ginagawa ko na lang hong content ngayon ay for awareness na lang para sa mga tao to understand at para sa inyo na kayo mismo magdesisyon kung ano nga ho ba ang tama at mali. In this case, tama ba si Sir Gavin? Mali ba si Sir Gavin? Ilalatag namin ni Mim God sa inyo ang buong senaryo mga kahombre ko na buong buo, walang labis, walang kulang. Kayo na lang po ang magdidesisyon kung tama ba o mali, kung totoo ba o fake news ang lahat ng ito. At parating yung tandaan mga kahombre ko, tayo ho ay iba nang mag-isip ngayon. Hindi lang ako, tayong lahat mga kahombre ko. So we'll need to be careful sa mga binibitawan nating mga salita at huwag magpapadala sa mga pekeng balita kasi yan ho ay talamak sa panahon ngayon. Anyway, let's move forward and open your mind and open your logic widely. Kasi kung ikaw ay tanga, mangmang ka habang buhay. Tama? Anyway, hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow nyo ako. Noong nakaraan ho, ay gumawa tayo ng content tungkol sa kalagayan ni Sir Gavin. Mga kahombre ko, nakita natin dito na siya ho ay sinugod sa ospital. Mga kahombre ko, nakahiga siya, nanginig siya, nakatulala siya. Ayun, hindi naman nila ini-specify, mga kahombre ko, kung ano daw ang naging diagnostics ng doktor. Pero kung magbabase lang ho tayo sa mga pinalabas o sinabi sa social media ng mga tao, no, kesyo anxiety daw, or else dahil sa kanyang pangangatawan. So, ibig sabihin nun, siguro mataas ang cholesterol o kung ano man, kaya siya nahilo-hilo and all that, mga kahombre ko. Dahil sa unhealthy lifestyle, mga kahombre ko. Pero hindi tayo doktor to diagnose people. So, hindi natin alam, mga kahombre ko. Doon na lang tayo sa social media world, mga kahombre ko. Hindi ko gawain yan, sorry. Ngunit, mga kahombre ko, sa kasamaang palad, mga kahombre ko, meron nun nagsilabasa na iba't ibang mga screenshots na kesyo kaya daw na ospital si Gavin ay dahil sa anxiety at dahil sa mga isipin niya tungkol sa kanyang babae raw, mga kahombre ko, sabi sa internet, ha? Ngayon, are we sure about this? Hindi. So, atin hong talakayin, mga kahombre ko. Ayon sa source, sabi ho ito ng isang profile sa thread, mga kahombre ko. Kaya na-depressed yung idol nyo kasi nalaman niya may bago na yung kabit niya. Ang chika pa, nabigyan niya pa ng bahay, kotse, luho, ultimo pagtaguyod sa kampanya ng magulang sa La Union. Pati diamond ring, antindi mo naman. So, yon mga kahombre ko. Putik, matibay. Sabi pa sa source, babaeng para sa lahat si Doc na kabit mo. Tapos nung nagmakaw ka, alone ka. Siya nga daw kasama mo. Kilalang kilala ka nga daw sa LU. Hindi pinatos ng kapatid mo, hindi rin umokay sa pinsan mo, pero ikaw yung sumalo? Tindi mo talaga, boy. Kaya pala every time babawi ka kay Elma. Nagkasala ka na pala noon. Tapos ngayon, depressed kuno ka dahil may bago na yung kabit mo. Sayang naman yung diamond ring mo. So dito mga kahombre ko, makikita natin na nag-like si Gavin sa post nitong doktora doon sa graduation day niya. Well, alam nyo mga kahombre ko, ako rin, madalas din akong nagla-like, nag-heart-heart sa mga friends ko. Babae, lalaki, alam nyo yun. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Parang wala naman po akong makitang masama doon, pero sige lang, abante tayo, tingnan natin. It was around May of 2025 nung nakasabay namin pumila ng partner ko sa Ichiran, si Sir Gavin, and hinahanap namin if kasama niya yung team niya, pero ang nakita namin na kasama niya, isang babaeng maiksi ang buhok na paya tapos nakasuot ng face mask. Para siguro
hindi makilala. After namin kumain, patawid kami. Ang nakatabi namin yung girl and si Sir Gaby. Nasa kabilang side, binibidyohan yung girl patawid. Then, nung nakatawid na yung girl, sobrang cautious nila maglakad na baka may makapansin na. Pero mga kahombre ko, eto yan ha. To tell you the truth, makikita nyo dito na merong mga question marks ako dito. No? Kasi makikita ho natin dito na ang kasama is babaeng maiksi ang buhok na payat. Tapos, nakasuot ng face mask para siguro hindi makilala. Now, okay na sana kung hindi mo dinugsong yung para siguro hindi makilala. Kasi para siguro hindi makilala, chismis na yon automatically. So, in short, itong binibigay mo na komento na ito, nawala na ng visa. Nangyari pa talaga yan, puta. And unfortunately, mga kahombre ko, internet eats everything. And yung mga tao, lalo na yung mga content creator, mga kahombre ko, kakainin nila yan. Kasi content to di ba? Without even researching deeper about sa sitwasyon. Hanap buhay niya yan Kumbaga, may mai-content na lang para mabilis na views, mabilis na pera. Kaso mga kahombre ko, spreading this type of commentating, no, is not a good thing. Lumipat na si Satanas sa katawan nyo. Kasi una sa lahat, paninira sa tao. Pangalawa, nakakagimbal din, no? Kawawa din naman yung mga influencer, mga kahombre ko. Lalo na yung mga tipo ni Gaby na may mataas na followers. And to tell you the truth, mga kahombre ko, ito yung nakakatawa no? Would you really believe sa mga gantong pangalan? Sige nga, anong pangalan nitong isang to? GBRLCRSSV. Siya yung nag-post. Wala namang kwenta yan Ito namang isa, ang author, Dumb for Real. 1, 2, 3. Like, porke nakita nyo lang na yung status parang may pinag-aralan, no? Pero pag talagang bin-breakdown mo yung status niya, makikita mo na isang malaking kahunghangan to. Well, hanggang doon na lang yan, ako mga kahombre ko, hindi ko naman ginajudge agad na sure, walang babae si Gaybin. Sure, hindi yan si Gaybin ganyan. No. Kaso lang mga kahombre ko, I'm just using my common sense, no? Tsaka yung logic ko. Kung magiging logical ka, no? Then, at ikaw ay naniniwala agad, napapaniwala ka agad sa mga status ng isang dummy account, then may maliho sa komunidad natin, mga kahombre ko. At hindi ho yan pwedeng maging tolerable. Kasi delikado ho ito. Una sa lahat, mga kahombre ko, kung ito palang dumb for real, magsabi na Si MG ay nakita ko noong May 2025 sa Ichiran, kumakain siya ng ramen, meron siyang kasama na 3-5 babae. Grabe, mga bland. Ang tindi. Tas, yun na, hiyang-hiya sila. anong gagawin natin? Di ba? Logically, mga kahombre ko, syempre, mag-iisip ka muna. Kasi, una sa lahat, mga kahombre ko, makikita naman natin, mga kahombre ko, na ang kumakalat din, no, sa internet, keso ganito nga. Pero mga kahombre ko, di ba, kung ang partner ko, in this case, yung partner niya, tiwalang-tiwala naman, no, sa partner nila. Kasi, sa latest video nila, ang saya naman nung kanyang partner sa kanya. Dun lang, tabi-tabi. Sarado na yung steak. So, papaano mo to i-judge? Ang hirap nito i-judge, mga kahombre ko, no? Grabe naman, napakatindi mo na sinungaling, no? Ang kupal mo at i-judge mo yung mga tao na yan, no? Grabe naman yun, mga kahombre. Ba't kailangan nyo husgan ng ganyan mga tao yun? Pero, sige lang, let's move forward. So, eto nga yung sinasabi siguro, maiksi daw ang buhok at kasama niya sa isang ramenan, mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo yung mukha ng doktora at saka si Sir Gaybin. Anyway, isa na naman nung dami account, mga kahombre ko, ha. Eto, naglabas na naman ng, akala mo talaga kapani-paniwala, mga kahombre. Sige nga, pakinggan natin, ha. Ang pangalan, Area. Wow, accountability is here. Sa mga gantong pangalan, mga kahombre. Sige nga, una daw, si Kelsey. Pero di sila nag-work noon. Tas next si Kenneth daw, kapatid ni Kalo. May naganap pa daw sa kotse, nakuhanan sa dashcam and nakita ni Gaybin doon na nagsimula na sinalo naman ni Gaybin. Yung girl at ito pa binigyan pa niya ng house and lot yung girl, tas kotse and iPhone 17. Wow. Ang galing mo!
Ano ka? Ikaw ba si Sergey B? Ang galing naman ito, mga ka-hombre ko. Ano to? May CCTV ba to sa tumbong ng puwet ni Sergey B, mga ka-hombre ko? Ewan ko lang, ha? Anak ba naman ng politician yung girl? Proud na proud, eh. Wow, bongga. Kaya pala naman, wala na atang paki yung girl kung masira man siya, kadiri. Oo, mi. Proud pa daw yung girl na siya pakakasalan kasi ipinunta niya yung girl sa puntod ng tatay nila Gaybin. Yung kabet, grabe ang lala naman pala. Alam mo, sobrang invested ako kasi dahil kay Elma. Naaawa ko, ramdam mo yung sakit at bigat. Tapos, totoo pala ito. Proud yung girl, tas sabi pa niya, nagbigay ng pondo nung eleksyon si Sir Gaybin para sa tatay niya. Ang sabi pa daw ni Gaybin, kaya daw sila nagsasama kay Ate Elma dahil na lang daw sa trabaho. Grabe ang lala niya, hiwalayan niya na lang si Elma kung ganun pala. Awang-awa rin ako kay Elma at di niya deserve ng ganun. Yung kabit kasi, tas yung mga tropa ng kabit, alam lahat kasi yung girl, ikinwento niya lahat-lahat sa mga kaibigan niya. Baka di nyo pa alam, pinagpapasapasahan nila yung girl. Hello! Since lumabas na din po yung issue ni Sir Gaybin, ay working po as blah blah blah, isang airline na sinakyan ni Sir Gaybin. Wow, ang galing naman ng mga to. Tindi oh! Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? And ni Kabit. We were also shocked nung napansin namin na may kasama siyang girl. Sir Gaybin checked in solo. Then after few minutes, a girl approached alone to check in din. Same. They were business class po. Sa boarding gate, magka-call sila but they were seated apart from each other para di halata. That was his vlog na 24 hours in Taiwan ata. They were also seen arriving together po pero di sila laging magkasama naglalakad para hindi halata. For us, baka tamang hinala lang kami pero when we retrieve kung sino ang nag-book ng ticket ng speculating kabit, boom, email ni Guy po. If you will going to splok po this story, please pakialis na lang po ng name ko and yung description, blah blah blah. Kasi baka maalisan ako ng work and we cannot disclose this kind of information. This deserves to be out also because I am experiencing the same thing, cheating. 1 of 3. Totoo ito. Kasabay namin si Gaybin at itong kabit niya nung pauwi kami from Macau last January. 2 of 3. Sabi niya mag-isa niya lang nung nakita namin siya sa San Malo, Macau. Pero pagkakita namin sa airport, magkasama silang mag-check-in. Ang nangyari sa check-in counter sa airport, nagpunta mag-isa si Gaybin. Pero tinawag ng ground crew kung sino yung kasama niya sa flight booking. 3 of 3, pagdating ng boarding gate, magkalayo sila, pero pagsakay ng plane, magkatabi ulit sila. Unang sumakay yung girl, pagkaupo pa ni Gaybin, nag-hood siya agad para di siya makita na siya yon at may iba siyang katabing girl. So makikita natin dito mga kahombre ko na ibang babae ito. Mukhang marami atang babae allegedly, no, na ipinupukol kay Sir Gaybin. Pero syempre mga kahombre ko, mahirap naman talagang mag-judge kasi end of the day, hanggat wala akong nakikitang tunay na tao mga kahombre ko na nag-i-step up upang sabihin ang buong mga chismis na ito, mahirap pong maniwala mga kahombre ko, lalo na at ang mga nag-post to nito mga dummy account, mga dump account pa nga ang tawag dito mga kahombre ko. Pero ito para sa akin mga kahombre ko, ano bang akala nyo mga kahombre ko? Ano bang akala ng mga netizen? Si Sir Gaybin ay sobrang yaman na? Mga kahombre ko, hindi ho porket ang isang influencer ay milyon views ang kanyang stats everyday, meaning non mga kahombre ko, bilyonaryo na siya. O milyonaryo na siya. O meron na siyang hundreds to 200s of millions of pesos mga kahombre ko. Huwag ho kayong maging anga. Ha? This will be your final warning to me. Lalo na kung sa Facebook lang siya nagmi-million, tapos sa YT, hundreds of thousands of views lang. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinala. Taraktado kayo, minuto. Bakit todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weta? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para
Kaya ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Ina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Ah, di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send! Mga ka-hombre ko, grabe naman to. Ginawa nyo naman politiko si Sergey Bin. Ginawa nyo naman na siya'y tumanggap ng ilang pirasong maleta, mga ka-hombre ko, sa sitwasyon na ito. To the point na para sa inyo, ganun lang kadaling magbigay ng house and lot sa isang tao, mga ka-hombre ko, ang isang influencer. Come on, man. Ano ba naman tingin nyo, mga ka-hombre ko? Porque nakakita lang kayo ng maganda-gandang bahay, marami-raming mga sasakyan, iniisip nyo agad na sobrang dami ng pera ni Sergey Bin. Grabe naman yan, mga ka-hombre ko. Ako sa totoo lang, I really think farther than this, man. Life is bigger than what you see. Or life can be smaller than what you see. Hindi ho totoo lahat ng nakikita nyo sa social media. Baka nga mamaya yung benteng sasakyan na pinapakita ni Sergey Bin, binabayaran niya pa yan monthly, kaya nga siguro siya nai-stress. Did you even ask for that? Baka nga mamaya yung bahay niya na pinatayo niya, binabayaran niya pa rin monthly. How would you know, man? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Mga ka-hombre ko, hindi yung politiko si Sergey Bin. Ha? Tandaan nyo yan. O isang corrupt na kung sino man, mga ka-hombre ko, na may hawak ng malaking pera ng kaban ng bayan. To the point na maiisip nating lahat na kaya niya magbigay ng house and lot sa isang babae. Napakahirap niyang isipin, mga ka-hombre ko, ha? Huwag ho tayong ganyang kalayong mag-isip. At tandaan nyo, kahit sabihin na natin na 10 milyon ang kinikita ni Sergey Bin sa isang buwan, mga ka-hombre ko, sabihin natin 10 milyon. O, ilan ba sila magkakapatid? Ilan ba sila naghahati-hati sa content creations na yon? Di ba? O, hindi ba siya nagbibigay sa nanay niya? Wala bang bayarin si Sergey Bin? Grabe naman kayo. Mga ka-hombre ko, alam nyo, to tell you the truth, this is stupid. Ito, yung iPhone 17, okay lang yon, mga ka-hombre ko. That's possible. Alam nyo, maliit na bagay lang. Pero house and lot, man, dito na ako na-lost. Dito na ako nag-start na hindi maniwala. House and lot is too much, man. Come on, man. Imposible, mga ka-hombre ko. Lalo na, at may partner din to. Kung maglalabas kasi to, let's say, ang house and lot kasi na normal, lalo sa probinsya, siguro maaring umabot ng 7 to 9 million pesos, mga ka-hombre ko. Grabe naman, mga ka-hombre. 7 to 9 million pesos. Imposible ho na hindi makita, no, ng mga kasama niya sa bahay, even ng partner niya na naglabas si Sergey Bin ng 7 to 9 million pesos. Come on, guys. Now, this is very stupid now, man. Unggoy yan! So, kaya mahirap pong maniwala, mga ka-hombre ko, kasi mahirap pong makitaan ng credibility yung mga ganitong klase ng allegations. Yun lang naman ang sa akin, mga ka-hombre ko, ha. Pero, yan logically speaking, ganun ako, mga ka-hombre ko. Kasi, wala na. Stupido kung sasakyan natin itong lahat para lang kumita. O, okay lang. Sinasakyan nyo naman. Sinasakyan naman natin lahat. Pero, let's be logical naman. Huwag naman na patanga-tangan na kung saan-saan na natin dadalhin yung storya ni Sergey Bin kasi wala man tayo lahat patunay. Ngayon, mga ka-hombre ko, magpapakita tayo ng mga ganitong klase ng picture. Kita nyo to, o may kasama siyang babae. Kaso, mga ka-hombre ko, may mga kaibigan din siyang babae. Kasi vlogger ko yan eh. Tama? Inevitable na may mga kaibigan din niyang iba't iba. Kasi, mga ka-hombre ko, to make you guys happy. Normal lang po yun, mga ka-hombre ko. Siyempre, para sumaya-saya ang mga tao, kailangan mas maraming crowd kapag vlogger ka. Di ba? Hindi naman tulad ko na commentator ako, so isa lang akong tao na nakikita nyo dito sa video ko.
Eh yan yung mga komedyante yan. The more, the merrier. Ganun yun. So in short, mas marami ho silang perang nilalabas kada video nila. So understand that mga kahombre ko. Alam niyo sa totoo lang, baka nga mamaya mas malaki pa kinikita ko kay Sir Gavin eh. Kasi mag-isa lang ako mga kahombre ko. Yung mga views ko, sa akin lahat yan. Maximum kay Mingad. Pero hanggang dun lang mga kahombre ko. Di ba? Kuryente binabayaran ko, internet na binabayaran ko. O, gets nyo? Wala na akong ibang iisipin mga kahombre ko. This is all me. Di ba? Si MG lang. That's my branding. Kaso lang mga kahombre ko, sila Sir Gavin, ang dami ho niyan. Malawak yan. Do you really think na yung mga lumalabas sa mga videos niya na, let's say, kahit scripted na lang, mga kahombre ko, yung mga pranks niya, di ba? Do you really think na hindi niya yan binibigyan ng pera? Come on, man. Come on, guys. Di ba? Tama ka. Tama naman po. Then, mahirap ho na ipagduldulan na itong tao na ito, nag-cheat sa ngayon. Lalo na't wala tayong maayos na patunay. Wala, mga kahombre ko. Isa lang, no? Ang maaari nating panghawakan sa panahon na to, kung talagang ipipilit natin na manloloko si Gavin. Ito. Kahapon lang sabi niya. Nakikita niya doon sa akin. Gusto ko magpakasal kami. Na alam naman daw niya na alam namin yung gusto na namin na hindi pa, pero parang nakikita niya na ganun, pero hindi niya mabigay. Kasi madami pa siya kailangan gawin. O yan, yan siguro yung speculation nating lahat, di ba? Sa mundo ng internet kasi naiisip ng mga tao, oy, grabe, ayaw daw pakasalan ni Gavin to. Siyempre, alam nyo naman mga kahombre ko, being a Filipino, kapag ka 20 years old ka na at hindi ka pakasal at wala ka pang anak, ibig sabihin, delikado yung buhay mo. Di ba? Ganyan ho, mga Filipino mindset, di ba? Siyempre, para sa akin, he can take his time. Hindi pa naman siya matanda, mga kahombre ko. Diyos ko, come on, man. Anyway, let's move forward. Hindi ko pinanood yung vlog na yan, pero I think may kinalaman ng issue ng third party dyan. The second girl is from the municipality of Santol, La Union, and daughter of a politician in that municipality. Open secret ito sa bayan ng girl, and allegedly siya yung kasama ni Gavin sa Macau. Proudly din daw na sinasabi ni girl na si Gavin ang pumondo sa ibang campaign materials ng father niya during 2025 political stint. People of Santol know that, including their mayor, nag-comment nga yata siya sa post na yan eh. As per this status, no, or comment, meron ulit akong mga question marks dito. Well, meron akong pinakamalaking question mark. Sabi mo, politiko. Tama. Sabi, isinaad niya politiko. Then, for sure, hindi ito yung una, pangalawa, pangatlong beses niyang pagtakbo. Di ba? Kasi parang may naging katungkulan talaga. So another question, follow-up question. Bakit pa niya kakailanganin ang pera ni Sir Gavin para sa campaign materials? Dati niya na tong ginawa. Ano kailangan itong mayor? 20 mil? 50 mil? 100,000? O kung ano mang itinakbo nitong tao na ito? Who cares, man? Nobody cares. Di ba? Kasi, ba't kaya kailanganin itong politiko na to yung pera ni Gavin? Di ba? Para sa konting campaign materials? For what reason, man? Ewan ko. This is crazy, man. O tulad dito, makikita mo na ako, sir. O, ayan, siguro, pwede medyo kung madumi ang pag-iisip mo, pwede mong pag-isipan na, oy, wow. Di ba? Pero mababaw, mga kahombre ko, ha? Medyo mababaw. Kung ganito tayo mag-isip, medyo mababaw pa rin, no? Anyway, makikita ho natin na napakarami hong frustrations, mga kahombre ko, no? Na mga tao sa internet, dahil nga sa mga pagloloko. Dahil sa mga isyong ito, naglabas si Sir Gavin ng isang video na may caption na bangon, Sir Gavin. Ipinakita niya ho rito na okay sila ng kanyang partner. At ito pa nga daw ang nagsilbing nurse para sa kanya. Itinanggi ho yan ni Gavin. Baka ito na po yung huli naming beses na gagawin na mag-post kami ng aksidente o magsabi ng problema sa inyo kasi ang daming haka-haka, ang daming nadadamay. Sabi niya magpahinga kami. Sabi niya magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nahanap na. hiwalay na daw po kami guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Isa pa, isa marami nadadamay. Isa, yung best friend ko, Si Karen. Diyos ko, yun daw yung reason ba't kami naghiwalay. Yung Anak na. may anak asawa na po, tsaka
Diyos ko, nakita lang nila yung throwback picture. Picture lang dahil. Yun na daw. Okay. Tapos yung tropa ko din sa La Union, si Ira. Dami sa TikTok. Kung ano-ano yung lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami. Hindi dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Guys, hindi yun. Tropa po yun. Tropa yun, guys. Tropa po namin. Alam po ni Elma yun. Kaya, pati si Mang Pao, yung sekretary po namin dito. Diyos, may asawa na yun. Diyos ko, may asawa po yung kasal po yun. Yung asawa po nung kaibigan po namin. Yes. Nalilink sa akin. Minsan nalilink kay Kelsey. Hindi lang naman sa akin. Kay Kenneth, kay Bernel. Diyos ko guys, nakakahiya. Kaya kami, kinontak po namin kagad sila. Kasi hiyang-hiya po kami. Actually, natatawa lang naman po sila sa mga nangyayari. Kaso nga lang, kami nakakahiya kasi hindi po nila alam na nadadamay. At hindi lang po yun, marami pang... Sa iba yung mga comment ng tao. Ang dami pong kinokonekta. Kaya baka huli na po namin yun na kasi nakakatakot. Ang daming nangyayaring hindi totoo. Nakita naman natin, mga kahombre ko, na masaya sila, no? Kaso lang, mga kahombre ko, no? Masaya sila, enjoy, fun, di ba? Okay ang lahat, di ba? Kaso lang, mga kahombre ko, meron akong matinding sasabihin sa inyo. At bilang opinion ko na rin ito, bilang influencer. Lahat, mga kahombre ko, na mga tulad ni Sir Gaby na influencer, kahit ako, mga kahombre ko, magaling din akong umakting. Siyempre, buhay na namin ng camera eh. Ay mahuhusay ho na paglaruan ang mga puso ng mga netizens. Lalong-lalo na at ano bang content nila, ang mang-prank. Ang papaniwalain kayo na totoo, tapos sa dulo, sasabihin it's a prank. So that's the story. Ngayon, bilang influencer, sa tingin ko, kaya ba ni Sergey Bin nasabihan itong partner niya na please show them na nagmamahalan ulit tayo, na nagmamahalan talaga tayo, para lang matahimik ng social media so that we can move on with our life at patawarin mo na lang ako? Pwede! Bakit ka mo? Kasi siya naman ang bumubuhay sa kanilang lahat eh. I don't think na may kakayanan ang kahit na sino na hindian si Sergey Bin sa kanyang team. Di ba? Normal lang yon. Lagi siyang naka-upper hand, mga kahombre ko, sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanya o nakapalibot sa kanya sa bahay nila. Tama? Lalo na sa partner niya. Diba? Without Sergey Bin, I don't know kung nasaan na sana siya ngayon. Kaya, ayan mga kahombre ko, nilatag naman natin ng ayos. Kaso, kung meron ka talagang maduming pag-uutak, ikaw nang bahalang mag-isip kung ano ba talagang oo sa hindi. Pero para sa akin, mga kahombre ko, this needs to be researched furtherly. Kasi mga kahombre ko, mahirap talagang mag-judge, no? Pero mahirap din namang sang-ayunan, no? So sa ngayon, let's stick sa gitna and let's see kung anong mangyayari sa future, mga kahombre ko. So, kayo, ano ba sa tingin nyo? Totoo kayang nambababae si Sergey Bin? At talagang pinagtatakpan lang siya ni Elma? Pwede nyo namang i-comment. Kwentuhan tayo. One love. Fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!